May buntag yung tanan. Magandang umaga sa inyo lahat. Ang lesson po natin ngayong araw na ito is how Bitcoin can be a hedge against inflation. Alam mo, pinakamalaking problema ngayon is the inflation, and it's not only in the US but all over the world. If you don't know what inflation is, yan ang nagpabababa ng presyo ng currency natin. Ibig sabihin, either dollar o peso, lumilit ang value ng peso. Imbis na yung 100 peso noon marami kang mabibili, ngayon 100 peso wala ka nang mabibili niyan kasi lumilit ang value ng peso. Bakit anong nangyayari? Bakit malakas ang inflation at lumilit ang value ng peso? Alam mo, yung mga fiat money, tinatawag yung fiat money. Ibig sabihin ng fiat money is currency na hawak ng mga gobyerno sa buong mundo. Ang mga gobyerno, kasi sila in control, kung kulang ang pera sa nagsi-circulate, ang ginagawa nila, nagpiprint sila ng pera. Ibig sabihin, endless. Dagdag ng pera. So, ibig sabihin, ang supply ng pera, hindi nauubos na dagdagan. So, dumadami ang supply ng pera palagi. So, paulit-ulit kung dumadami ang pera, ang 100 pesos dumadami na nagsisirculate, bumaba mga presyo. So, wala silang mabibili. So, ngayon, ang mga tao na may mga savings account, mga investment, instead of nakakaipon sila ng pera, kung matagal ang inflation, kung usually ang gobyerno nakokontrol niya yung inflation, kung sandalian lang. Pero if it's over time na matagal, na buwabagsak ang value ng savings ng mga tao. So, ang mga investor ngayon, naghahanap sila ng kapalit. So, paano ko mapaprotektahan itong investment ko, itong savings ko na iniipon ko every year na nagtatrabaho ako? Para sa retirement age ko, meron akong pera. So, ang nangyayari, naghahanap sila ng ibang option para malagay mo yung pera mo doon para basically a hedge against inflation. And the number one hedge right now is Bitcoin. Noon, bumibili ng mga gold or silver, o bumibili ng stocks, ibang klaseng option para as a hedge of inflation. Pero ngayon nakita nila ang Bitcoin palang pinakamataas. Ang return ng Bitcoin is the highest performing asset all over the world. Walang makakatalo sa Bitcoin. Again, ulitin ko, Bitcoin is very volatile. So, nakakatakot lang. So, yun lang. Kasi, ang volatility ng Bitcoin masyadong malaki. So, tataas na masyado, babagsak na masyado. Pero in the long run, pataas pa rin. So, yung ng Bitcoin is palaging pataas kahit na bumabagsak na malaki. Okay, so that's basically how inflation works. So, hindi kagaya ng mga currency na palaging piniprint ng mga central banks, ang Bitcoin is a fixed supply lang. 21 million Bitcoin lang ang pwedeng mag-exist. So, ang mangyayari inherently deflationary ang Bitcoin. Anong ibig sabihin ng deflationary? Ang deflationary is baliktad ng inflationary. Ibig sabihin nun, imbes na lumilit ang value ng pera, tumataas ang value ng pera. Kung Bitcoin ang ginagamit mo. At saka itong supply na ito, nasa protocol na ng Bitcoin. At saka hindi na magbabago. Hindi kagaya ng mga fiat currency na ang gobyerno ang nagsasabi kung pwede nilang baguhin kung gusto nila. So yung scarcity ng Bitcoin is the fifth key factor driving its value proposition as a store of value. So nagiging store of value na. Yun ang best store of value kasi deflationary, hindi inflationary. So tumataas ang value. Parang kaya tinatawag ng digital gold ang Bitcoin.
Ang maganda lang sa Bitcoin, kahit na tinatawag ng digital gold, mas ang halaga ng Bitcoin, yung asset niya is performs better than gold. Ibig sabihin, ang return ng asset niya mas malaki pa kaysa sa gold. And hindi naman yung manipulate ng gobyerno because it's decentralized uli. Ngayon, ang demand for Bitcoin lumalaki. Before, maraming natatakot sa Bitcoin, hindi naniniwala, and they think it's just a scam. Ngayon, more and more government tumatanggap noon, mga corporation at saka mga individual na tao na tumatanggap na magandang hedge against inflation pala ito. So, kung gusto nyo ng hedge against inflation and naghahanap kayo ng asset na saan nyo ilalagay yung pera nyo, the number one asset to put your money, again, paulit-ulit, is Bitcoin. Hindi nagde-devaluate ang Bitcoin, hindi tumataas sa inflation. So, if you want to diverse and protect against the purchasing power ng currency, try Bitcoin. Alam mo naman yung mga gobyerno yung mga macroeconomic strengths ng gobyerno. Ang utang ng gobyerno is lumalaki. Hindi lang ang US, Pilipinas, and all the government, karamihan ganun nangyayari. So the way to fight that is, sinasabi ko na naman sa inyo, gawa silang gawa ng pera. Money printing sa fiat currency. And that's the biggest reason na nag-inflate. So, and Bitcoin hindi tumataas. It's not controlled by any government. It's decentralized. So, yun ang maganda sa Bitcoin uli. So, in conclusion, Bitcoin is a big hedge against inflation. Yung limited supply niya, yung decentralized nature niya, at saka yung growing adoption na all over the world, na people are starting to adopt Bitcoin, is basically makes it the best hedge against inflation. And that's our lesson for today. Hopefully, may natutunan kayo, and hopefully, you will get in the Bitcoin bandwagon, just how I got in, by studying and studying and studying. Marami kayong matutunan. And yung ginagawa ko paulit-ulit is pakunti-kunti lang, just one lesson, one subject a day lang. And hopefully nakatulong kayo, nakatulong ako sa inyo, and hopefully mag-subscribe kayo sa akin. Maraming salamat. Have a good day. Thank you.